Tayo pong muli ay tumayo at bilang bigay galang sa salita ng Diyos. Buksan po natin ating banal na kasulatan. Meron po ba tayong dalang Biblia? Salamat po sa tatlo. Okay, dito po sa Unang Korinto, kabanatang 13. Okay, babasahin lang mo at sundan. Ito po sinasabi, ang pag-ibig. Makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umalinghanghaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayanan magsalita ng mensahe ng Diyos at tumunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakapagpapalipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Verse 13, samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Okay, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po yung manalangin muli. Purihin ka, Panginoon, aming Ama. Ikaw na Diyos na aming pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay, Panginoon, kami po ay sumasamba sa iyo sa mga oras pong ito. Papasalamat at kami ay dinako niyo muli sa lugar na ito upang sama-sama po kaming manambahan po sa iyo. Nawa ang pag-ibig pa rin namin ang siyang nag-uudyok sa amin upang kami po ay dumako sa lugar na ito, Panginoon. Narito po kami para sa iyo, Panginoon. At ayos namin mag-alay ng aming mga sarili sa mga sandali pong ito. Handa po ninyo ang aming mga puso na pagtatamnan ng iyong binhi ng iyong mga salita, Panginoon. Hayaan po ito'y tumubo, magugat at patuloy na magbunga sa aming pong mga buhay, Panginoon. At hiling namin, minsan pa ang iyong pagbabasbas at sa pamamagitan ng Espiritu Santo, patuloy itong mangusap po sa amin sa umaga pong ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakapunang muli. Ngayon po ay 4th Sunday, no, ng buwan ho ng Pebrero. No? Napakabilis. No, na tila parang nakikipag-abulan ho tayo sa panahon. Pero gayon pa man, ang Diyos pa rin ay hindi ho siya nagbabago. Amen. Glory be to God. No? Nice kong magkatanan. Mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito. Love, patungkol pa rin sa paksa ng pag-ibig, the greatest of all, ang pinakadakila sa lahat. Kung nabasa ho natin kanina dito sa uling bahagi, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. So ito po yung sulat ni Paul sa iglesia sa Corinto, na kung saan ay may tuturing ho ito isang problem church, no? Na talaga naparami pong issue na tinakil ni Paul dito sa mga mananampalataya nito sa Corinto, no? Sa pasimula pa lamang sa unang kabanata, makita ho natin na yung pagbungad ni Paul ukol doon sa issue ng division na nangyayari dito po sa iglesia sa Corinto. Sapagkat yung iba ay nagkakanya-kanyang mga panig kung sino ang kanilang mga papanigan, at yun ho ay nagdulot ho ng division sa iglesia sa Corinto. Yung iba ay nagsasabi, ako kay Pablo, ako kay Apolos, at ako naman kay Pedro. No? Kung kaya isa sa mga issue na ito ay yung pong division sa dito po sa iglesia. Gayun din, no? May mga magkakapatid na sila ay nagdedemandahan at tumantong pa ito doon sa korte ng mga pagano. Kaya isa ito sa mga issue rin na sinabi ni Paul na dapat nilang ayusin, na hindi na dapat ito humantong doon sa ganong lugar na kung saan bilang magkakapatid kay Kristo ay ayusin na lang ito ng mayroong katahimikan. Okay? So, meron din issue patungkol doon sa isang mananampalataya na nakikisama siya doon sa kanyang madrasta. Okay, nakakalungkot. Ano po, sapagkat yung asawa ng kanyang ama ay kanya pong pinakikisamahan. Kaya sabi nga ni Paul, yung gumagawa ng mga ganyang bagay, dapat na itiwalag ninyo. Ay tila para kayo'y kinokompromiso mo nyo pa o
hinayaan nilang mangyari ito doon sa kanilang iglesia. So at marami pa mga issue patungkol doon sa yung pagkain doon po sa Diyos-Diyosan, yung mga hinahandog na pagkain doon sa Diyos-Diyosan. Dapat ba bilang isang Kristiyano ay dapat pa ba siyang kumain ng mga bagay na alam niyang ito inihandog sa Diyos-Diyosan? Kaya isa rin yun sa mga issue na tinalaki din ni Paul na kung saan ay hindi niya dapat na pinahalagahan lamang yung budhi ng inyong sarili, kundi yung budhi ng inyong kapwa. Kung meron nakatitisod doon sa mga bagay na kanila pong ginagawa, mabuti pang wag na lang kumain. Ano po? Kung sa kanyang sarili ay hindi ho siya binabagabag ng kanyang budhi sa pagkain niya ng mga pagkain niya handog sa Diyos-Diyosan, wala namang ano ho yun sa relasyon niya sa Diyos. Pero kung may makakita at maging dahilan ito na ikatitisod ng mga batang mananampalataya, mas mainam na wag na lamang kumain. Ano po? Amen. Diyan po tayo. So sa bagay ito ay tinlaki din ni Paul yung ukol doon sa paggamit nila ng mga spiritual na kaloob. At yung purpose nito na dapat nilang unawain na kung bakit na ang Diyos ay nagkaloob sa kanila ng mga spiritual na kaloob ay upang ito ay magamit nila sa paglilingkod sa loob ng iglesia. No? And higit sa lahat, for the purpose of glorifying the Lord Jesus Christ. No? Yan naman ang purpose of giving gifts eh. Okay? So tayo ay meron tayong tinatawag na mga natural gifts. No? Bawat isang tao ay meron pong taglay ng mga kakayanan, natural, sa buhay ho natin. No? Pero sa ganang tayo bilang mananampalataya, meron din ho tayong tinatawag na mga spiritual na kaloob sa ganang ito na ang Diyos sa magitan ng Espiritu Santo na siyang nagkakaloob po ito sa atin sa bawat mananampalataya. Yun po ang katotohanan dapat po natin tanggapin na ang bawat isang mananampalataya ay tumanggap ng mga tanging mga kaloob. No? Kaya dito sa discussion nito ay bahagi ito nung discussion ni Paul patungkol sa mga spiritual na kaloob, itong chapter 12 hanggang chapter 14, na pinagitnaan nga po nito dito sa chapter 13 ng issue patungkol sa pag-ibig. Amen. Na kung sila ay gamitin nila ito ng may pag-ibig. Yun ang naisipunto ni Paul, hindi dahil para sa mga makasarili, mga hangarin, hindi upang matanyag, sapagkat tila yun yung isang mga tinuwid ni Paul dahil itong mga taga-Korintong ito, yung sinasabi rin na hindi sila nagkulang sa mga spiritual na kaloob, pero hindi nila ito ginamit ng wasto. Maaring nga nagamit nila ito ng husto, pero hindi ito nagamit sa wastong paraan. Kaya tinuwid ni Paul ang mga ito sapagkat tila ba inaangkin ng mga ito na yung kaloob na yun ay hindi ho galing sa Diyos, kundi para bagang galing na ito sa kanila. Okay? Amen. Diyan po tayo. So dito ay pinunto niya na kung gagamit man sila ng kanilang spiritual na kaloob, ay gamitin nila ito na meron pong pag-ibig. Amen. Ikaw ba'y nangangaral? Mangaral ka na may pag-ibig. Di po ba? Nagtuturo ka ba? Nagamitin mo ito, nagturo ka na may pong kalakip na pag-ibig sa iyong mga tinuturuan. Amen po. Andiyan po tayo. Kaya nga dito sa verse 13, sa chapter 13 verse 1, yung love essential presence ay napakalaga po niyan, no? Sa isang samahan, sa isang pamilya, o saan man, no, na mapakahalaga ng presensya ng pag-ibig. Amen. So bakit? Lalo na dito sa paggamit ng spiritual na kaloob, sabi ni Paul, na kahit nga po ba siya ay makapagsalita ng mga wika ng mga tao o ng mga anghel, kung wala naman daw po siyang pag-ibig, ay para lamang daw po siyang kampanang umaaliw-ngaw o pompyang na maingay. At kung ako naman, sabi niya, ay may kakayanan magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakapagpapalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, ay wala rin akong kabuluhan. Ikaw na.
Oh. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, ay wala rin akong mapapala. So, sa ganang ito ay sinasabi ni Paul na yung paggamit ng spiritual na mga kaloob ay dapat nitong lakipan ng pag-ibig. Kasi mas masarap gawin ang mga bagay na meron kang pagmamahal di ba? Yung malaya mong ginagawa yon, hindi dahil sa nais mo lang matanyag, nais mong makilala. Ano po? Kasi hantong paroon ito sa kapalaluan. Ano po natin? Ito nga, yung temptation na ang kinilala na yung kaloob na yun, hindi galing sa Diyos, kundi dahil sa kanila. Okay? And one of the pitfalls of leadership, no, of a person ay yung pong pride, no? Dahil dito sa maraming mga kayamanang spiritual na ito na maaring kanyang taglay-taglay. So, gayon pa man, ay sinabi ni Paul na gamitin nila ito ng hindi lamang ng gusto, kundi ng wasto. Amen, no? So sa ganun din natin, no, bawat isang sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng mga tanging mga kaloob. Gamitin ho natin ito, no, para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ng iglesia, for edifying the church and most especially to glorify the Lord Jesus Christ, no? Yun po ang pinakapangunahing lain po kung bakit po niya tayo binigyan ng mga kaloob. No, hindi naman ito para din magamit po natin sa paglilingkod, sa pagbiministeryo. Ano po? Amen, no? Lagi natin pakaisipin, lagi. Kung ano man itong kaloob na ito sa atin, na tila para nga sinasabi na hindi gaanong mahalaga, pero bawat kaloob ay mahalaga. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. Yan, mahalaga ka rin. No, sa iyong kabila, mahalaga ka. Yung mga kaloob na binigay sa iyo ng Diyos, gamitin mo para sa kapakinabangan ng bawat isa po sa atin. At para sa kalwalatian ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. So, pangalawa, nakita natin, yung love's basic qualities, no, nabanggit niya rito sa verse 4 hanggang verse 7. So, what love is and what love is not, no? Yung binanggit niya rito, dalawang bahagi na makikita ho natin dito na sa love basic qualities, no? Sabi rito, ang pag-ibig daw ay matyaga. So, isa sa mga best example na nakita kong may ganitong uri ng katangian ng pagtsatsaga ay yung pong si Jacob. Naalala niyo po si Jacob? Balikan nga ho natin itong Genesis chapter 29. Kung saan si Jacob po, no, na sino po ba yung kakambal niya? Ha? Si? Ikaw? Okay, ito yung panahon na kung saan si Jacob ay napadpad doon sa lugar ng kanyang naging biyanang si Laban. Ano po? Pero bago po yon, dito niya nakilala yung mga anak po ni Laban na si Leah at si Raquel. No, nabighani ito pong si Jacob kay Raquel, no? At sabi roon ay umibig ito sa kanya. At ang kanyang ginawa ay kinausap niya yung kanyang babyanening si Laban upang mapakasalan niya at mapangasawa ho niya si Raquel. Ang panganay po kasi si Leah. Ang bunso po ay si Raquel. Pero gayon pa man, sinabi ni Laban, no, hindi niya binanggit yung patungkol doon sa kanilang kultura na dapat ang kanilang unang mag-aasawa ay yung panganay na si Leah. Pero hindi ho niya binanggit yun dahil ang napusuan nito pong si Jacob ay ito pong si Raquel. Kaya naman, no, sila po ay nagkaroon ng pagkakasunduan na paglingkuran ito pong si Laban ng 7 taon. Ay, napakatagal ho nun para sa kamay ni Raquel. Meron pa bang ganito ngayon? Siguro wala na, no?
So, ang nangyari nga ho yun, nung matapos po yung 7 taon na yun, na itinakda po yung kanilang kasal, ho, at nung paggabi, nung kanila pong balat kayo, ano ba yun? Pulot gata. Pulot gata nila, no, ang pinasiping po niya, ang pinatabi niya ho kay Jacob, ito pong si Leah. Ano po? At nung matuklasan po ni Jacob na nilinlang siya ng kanyang ganang si Laban, no, ay siyempre nagalit po siya eh. Di ba? Ang inaasahan niya, yung kanyang kasiping ay si Raquel, gayong si Leah po yung kanyang nakatabi nung gabi po na yon. Okay? Siguro sa labis na kalasingan, ano po, hindi niya na nakilala. Na maaaring sa kadiliman, hindi niya na nakilala na yung kanyang katabi pala ay hindi si Raquel, kundi si Leah. Andiyan po kayo? So, sa madaling kwento, no, ay ganyan yung talaga eh. Ang manloloko, takot sa kapwa manloloko eh. Ano po? Kasi yan yung pangalan ni Jacob eh. Deceiver. Ano po? Alam natin, sa kasaysayan din ng kanyang, mula nung kanyang pagkabata, ay nilinlang niya, no, mismo yung kanyang ama, na yung pagbabasbas ay ibigay ho sa kanya. Nilinglang din niya na pinalagay niya na siya po ay si Esau. Nagpanggap po siya na siya ay si Esau at yung basbas ng kanyang ama ay binigay ho sa kanya. Bagamat siya po ay ang bunso. Ano po? Amen. Okay? Kaya gayon pa man, no, so minsan ito yung sinasabing inherited sin, eh, no? May mga ginawa ho natin nung araw, nakikita ho natin ang mga na-experience ng atin hong mga anak. Kasi kahit kay Abraham, nangyari din po yun eh, no? Dinisib niya si Melchizedek, no? Na pinakilala niya na si Sarah ay kanyang kapatid. Na sa halip na ipakalala niya na ito'y kanyang asawa. At ganyan din ho ginawa ni Isaac, no? Sa panahon niya, dinisib din ho niya, no? Ang isang kailan tao na kung saan maging si Jacob sa panahon na yon ay niloko niya rin mismo ang kanyang mga magulang. Especially ang kanyang ama. Okay? Amen. Amen. Okay. Okay. Kaya nga, ang manloloko ay takot sa kapwa manloloko. Yan. Kung tayo may nanloko, darating din sandali, minsan naloloko rin tayo eh. Nang iskam ka ba nung araw? Eh, minsan nai-iskam din tayo. Yan, bunga na lang din ng ating maaring nagawang mga pagkakamali. Okay? Amen. Diyan po kayo. So, ang pagtatsaga, so natuklasan niya nga na dinaya siya ng kanyang biyanang si Laban. Dahil nga, sa labis niyang pag-ibig kay Raquel, ay nagkasundo sila na paglingkuran pa ng another 7 years, ito pong si Laban para sa kamay ni Raquel. Po, sumatotal, 14 na taon, no? Bago niya talaga nakuha ang kanyang pinakaiibig. Marahil kung tayo po yun, susuko na tayo. Biro mo, 7 taon. No? Pero yun, makikita natin, ang tunay na pag-ibig ay nagtsatsaga siya. Amen. Meron pong pagtsatsaga. Eh ngayon, lalo na ngayon, na ang lahat ay instant, no? Amen. Di ba? Madalas pa nga eh. Here comes the bride, baby inside. Di ba? Wala na ho yung paghihintay. Okay? Amen. So another, sabi rito, ang pag-ibig daw po ay magandang loob. Love is patient, love is kind. No? May mabuting loob. Amen. Hindi, ano po, hindi po, what love is not, hindi ho mainggitin. No, yung tao mainggitin ay insecure ho yan eh. No, hindi siya maano doon sa, kung ano meron siya, dahil ang gusto niya, eh, yung pag-aari nung kanyang kapwa. Yan. So, dito rin, dito sa iglesia sa Corinto, isa sa mga inanungan ni Paul na sabi, hindi ko kayo makausap tulad ng taong may sapat na gulang na sa pananampalataya. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga sanggol pa sa pananampalataya. Kasi naghahari pa sa inyo ang mga alitan at inggitan. Ho? Yan. So, ang inggit, yung wala ka gusto mong magkaroon, yun ang ibig sabihin ng inggit. Okay.
Whereas naman, kung wala tayong ganong kaloob at may ibang kaloob naman tayo, huwag tayo mainggit sa iba na may ganong klase ng kaloob. Amen. No, na para bagang ang tingin natin, mas mataas ang ating uri ng paglilingkod kapag meron tayong ganong uri ng kaloob. Ay, hindi ho. Tayo ho sa paningin ng Diyos ay pantay-pantay ho tayo. Amen po ba? Dapat nagko-compliment tayo sa bawat isa. Di ba? Manapay pa nga ay yung higit na nagagamit ay yung pong hindi kapansin-pansin. Di ba? Tayo po ay nilarawan sa bahagi po ng katawan. May mata, may tenga, may ilong, amen po ba? May bibig, o sa anumang parte, may paa, may kamay, kalingkingan. So, sabihin, lahat ay may kanya-kanyang function ho yan. Amen po ba? Ang mata, hindi mo nang pwedeng makarinig ho yan. Tangi ang tenga lamang. Amen po ba? So dapat ay nagko-compliment tayo sa bawat isa. Hindi ho dapat na nagkakaroon ng paghihigit-higitan. Mas magaling ako sa iyo. Parang ganoon eh. Huwag tayo magkaroon ng ganung kaisipan. No, at gayon din na huwag na naman tayo ma-insecure kung wala tayo ng ganun sa iba at tayo ho ay ganito lamang. Okay? Amen. So, bakit ito yung isa sa mga yun? Para hindi ho tayo magmalaki. Ano po? Yan isa sa mga Kung ano meron tayo, i-contribute natin. Yun ang kaya ng binigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ang mahalaga ay nakakaroon tayo ng contribution sa ikatatatag, no? At ikaayos ng atin hong fellowship, no? Sa the Lord our peace. Kaya yung peace dapat hindi tayo magulo. Amin po ba? Dapat peaceful tayo. We are considered a peaceful church. Amen po ba? Okay? Yung presensya nito ng dapat ay pag-ibig, hindi yung presensya ng mainggitin. Ano po? Okay? Amen. O ano pa? Sabi, hindi mayabang. Yeah. So, ganito lang itong sinasabi ni Paul sa kanila. Ito po sa 1 Corinto, chapter, andyan po kayo? Okay, pagtsagaan nyo ako ha. Okay, sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 4, babanggit ko lang ho, no? Kayo pala'y nasisiyahan na. Sabi niya rito sa verse 8, mayayaman na pala kayo. Kayo pala'y mga hari na at kami hindi. Sana ngayon naging hari na kayo upang kami man ay maghari din kasama ninyo. Sa palagay ko naman, kami mga apostol, ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin, ang mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. O, tingnan po yun. Mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit na halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutunan ninyo ang kahulugan ng kasabihang, huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Paano kayo nakahihigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Okay. You're just stewards. Amen po ba? Amen. Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang yon na para bagang hindi kaloob sa inyo? So, yan ang problema, no? Sa mga nating mga Kristiyano, habang tumatagal tayo sa pananampalataya, kung tayo effectively na nagagamit po ng Diyos para sa kanyang kupasan, sa kanyang iglesia, purihin ng Panginoon. Amen. Amen po ba ron? Dapat amin tayo lahat doon. Okay? Pero huwag din naman tayo na tayo tingin natin hindi tayo nagagamit dahil yung contribution natin sa iglesia ay simple lang. Naglilinis lang tayo, naglaayos lang tayo ng upuan. Ano po? May yan, may value ho kayo. Huwag iisipin na gano'n lang inyong na-contribute, no? Maaari kasi yun ang nyo eh. No, yung uri ng paglilingkod na ninanais po natin. This kind of service na binibigay ho natin, na kaya nating gawin, na ibinigay ng Diyos sa atin, ituring ho natin yun na kaloob ng Diyos sa atin,
At huwag naman tayo mainggit sa iba. No? Sapagkat bawat isa sa atin ay dapat ay nagko-complement tayo sa isa't isa. Amin po ba? At nang sa gayon, maiwasan po natin po yung kayabangan. Okay? At mapagmataas man. So, one of the pitfalls of leadership din yan ay yung pong tinatawag po nating pride. So, sa ganang spiritual, meron din tayong tinatawag na spiritual pride. Kaya nga huwag natin tingnan ang ating mga sarili na nakahigit tayo kaysa sa iba. Okay po? Diyan po tayo. Yan. So ano pa? Ang sabi riyan, so what love is not, hindi magaspang ang pag-uugali. Ano po yung ibig sabihin niya? Bastos. Ano po? Kaya lalo na, napakahalaga na meron tayong paggagalangan sa isa't isa. No, ang pag-ibig, kung siyang presence ng pag-ibig, kung siyang nag-aari po sa ating iglesia, ay tiyak, no, ay hindi natin babastusin ang bawat isa. Irerespeto natin sila. Nandiyan po ba tayo? Ayan. So, kaya nga, di ba, sa sanlibutan, bago ang marriage, ay ano sila, no? Sex before marriage, you know? Yung katwiran ng mundo eh. Petrayan muna. Mamaya, ano yun, hindi na kami magkaanak. No? So, iba ay ganun ang kaisipan patungkol sa pag-ibig, no? With regards sa marriage. So, ganyan pa man, kung siya ay nagmamahal, hindi mo siya babastusin, kundi re-respetuhin mo siya. Amin po ba? Gaya ng pagrespeto natin sa Diyos. Okay? So, hindi rin, makasarili. No, puro ikaw na lang. O, ikaw na. Di po ba? Ganun eh. So, kung nag-ahari ang presensya ng pag-ibig, no, lalo mo nakita, nagkakaroon ka ng pagkababa, no, sa iyong pagtingin sa iyong sarili. Yun ang tunay na, kung meron man tayong itatayong monumento sa buhay natin bilang mga Kristiyano, walang iba kundi si Kristo. Amin po ba? Yan. Naalala ko po yung awit lagi nung Beatles, the Beatles, all through the days, I may mine, I may mine, I may mine. Sabi niya gano'n, nung lyriko, no? So, gayon din, no? From the top word na I, me, dalawang salita, dalawang letra, mine, 4 na letra, myself, no? So, tila parang triangular, no? Sinasabi roon na kung saan ilalagay natin ang ating mga sarili from the top hanggang doon sa ibaba. Okay? So, amen. So, dapat iba na ang ating pananaw with regards, no, sa ating pagiging Kristiyano. Kaya nga tayo Kristiyano eh. Di po ba? Christ. Nire-represent natin si Christ. Hindi yung sarili natin. Ano po? Hello? Kaya nga, kung ikaw ay dadalo rito, dadalo tayo para kay Kristo. Hindi ho para kay Kristi. Ha? Amen. Okay? So, gawin natin, no, ang lahat ng bagay sa ikapupuri ng atin hong Panginoon. Okay? Kaya nga sabi rin ni Paul doon sa 1 Corinthians chapter 16, gawin nyo ang lahat ng bagay ng meron pong pag-ibig. Amen. So, isa sa naalala ko po yung kwento patungkol doon sa isang babae na nakapangasawa ho siya ng isang militar. Ano po? At pagkatapos po ng kanilang kasal, agad naglabas po ng mga talaan na mga gawain po dapat ng kanyang may bahay. No, naroon ang lahat ng gagawin. Umaga pa lang, ganito, ganyan. No? So, sa ganang iyon, ng kanilang pagsasama, ay kapag siya po ay sasablay doon sa isang bagay na kanyang obligasyon na yon na itinala ng kanyang militar na asawa, sinasaktan ho siya. O, ilang taon na talagang nagtiso siya ng paghihirap dahil doon sa kalupitan ng kanyang sundalong asawa. Pero dumating po yung pagkakataon
na yung asawa niya ay na-ambush. Sa madaling kwento ay napatay ho yung kanyang asawa. Okay? So, lumipas po ang panahon at meron pong isang lalaking nanuyong muli sa kanya upang siya po ay mapangasawa. Nung una, hindi ho niya pinapansin sapagkat lagi niya naaalala yung kalupitan, no, na kanyang naranasan sa kanyang unang asawa. Okay? At patuloy, no, na nanuyo ito pong lalaking ito hanggang sa makakuha niya yung pag-ibig na ito sa kanya at sila po ay nagpakasal. No? At dumating yung panahon na kung saan habang siya po ay naglilinis ng kanyang bahay, mayroong isang na bumaksak doon sa sahig. Ito ho yung listahan ng mga kanyang ginawang mga obligasyon ng kanyang asawang lalaki noong una, no, yung lahat ng mga gawaing dapat po niyang ginagawa. So inisa-isa niya 'yon, no? Inisa-isa niya 'yon. Pagising sa umaga, luto, ganyan. Lahat ng mga gawain dapat po niyang ginagampanan bilang isang asawang babae. Kaya sabi niya, may no? Sabi niya, lahat ng 'yon ay aking ginagawa. Di naman noong pa man magpahanggang ngayon. Okay, pero bakit ko ginagawa ito ng masaya ko? Di ba? Bakit masaya ko pa rin ginagawa ito? So, yun ang napakalaking diferensya. No? Kapag tayo nagmamahal, masaya mong ginagawa kahit mahirap, di po ba? Amen. Diyan po ba tayo, mga asawang babae? Kahit mabaho yung medyas ng asawa mo. Diyan po kayo? Dahil mahal mo, gagawin mo lahat ng bagay alang-alang sa pag-ibig mo sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, nawa, ganun din tayo. No? Kapag ang ginagawa ko nating bahagi natin ng ating nung pagsaserve, no? Kahit minsan talagang tayo, no? Daranas tayo ng parang hirap. Diba? Yung pagtsatsagaan mo na pumunta roon, lalo na kung yung ministry natin ay nasa malayong lugar at mahirap ang kabuhayan po roon, paano mo pagtsatsagaan? Kung wala kang pag-ibig, talagang susuko tayo. Iiwan natin ang lahat ng iyon. Amen. Diyan po tayo. O hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasalin, hindi magagilitin, mapagtanim sa kapwa. Keeps no record of wrong. So isa rin, no? At ang tunay na nagmamahal hindi niya lamang pinatatawad ang mga taong nagkasala po sa kanya, kundi ito'y kanyang nililimot. Ano po? Okay? Amen po ba? So may mga pagkakataon talagang maalala mo yung mga masamang nagawa ho sa atin. Pero hindi naman kailangan manatili ho tayo doon sa gano'n na lamang. And doon sa pagnanais na tayo ho ay makaisa rin, no, sa Kanya. Hindi ho yun. Kundi yun ho yun. Keeps no record of wrong. Na kapag nagkamali uli yung isang kapatid nagkamali sa atin nung una, ay babalikan natin yung kanyang mga unang pagkakamali. No, yun yung sinasabi natin. Ang tunay na nagmamahal, hindi niya na binabalikan yung pagkakamali ng kanyang kapwa. Minsan, sa kanya, at uulit-ulitin niyang ukil-kilin sa kanya yung kanyang mga naging pagkakamali. Okay? Tayo nagmamahal, keeps no record of wrong. No? Hindi tayo naglalagay doon sa ating filing cabinet, no, ng ating puso ng galit, sama ng loob, no, sa ating pong kapwa na nagkamali po sa atin. Amen po? Amen. Okay. 6, sabi ron sa verse 6, hindi ito kinatutuwa ang masama. Di ba? Dapat din, may katulad nung dati, no, tayo nandoon pa sa sanlibutan. Yung mga ginagawa ng mga tao na masama, kinatutuwa pa natin. O minsan, pinopromote pa natin. Tayo pa mismo ang gumagawa. Binibida pa natin. Ano po? Dapat hindi na tayo ganoon. Hindi na natin kinatutuwa yung gawaing masama. Amen po. Dapat hindi na ho tayo ganoon. Okay? So, dapat magkaroon tayo na sabi nga ng kapuotan doon sa masamang nagagawa ng tao. Hindi ho doon sa tao mismo. Nung sa halip ay nagagalak sa katotohanan. So, ang purpose pa rin, no? Halimbawa, tayo may
may mga dinisiplina, ang purpose pa rin ng discipline, ng church discipline, ay i-restore ang kapatid na nagkamali at nagkasala. Yun po ang purpose noon. That's the kind of love na madama ng ating kapatid, bagamat maharing hindi tayo confrontational, madalas hindi tayo ganun eh. Pero kung ang kasalanan nagagawa po ng isa sa ating mga kasama ay nakakaapekto na sa patotoo ng ating pong iglesia, dito tayo gumagawa ng hakbang para kausapin ang isang kapatid o kaanib na nagkasala. At ang paraang biblikal, ang siya po nating ginagamit. Ano po? Sabi, kung magkasala ang kapatid mo, puntahan mo, personal. At mag-ingat tayo, sinasabi ron. Manalangin muna tayo bago natin ituwid siya. At baka matukso tayo at tayo naman ang mag-away. Kaya dapat ang mga nagtutuwid ay maging mahinahon. Amen. At ang pagtutuwid niya, dapat lalakipan niya ng pag-ibig. Di ba? Sabi, yung pagsasalita natin ng katotohanan, lakipan po natin ito ng pag-ibig. Dapat magkasama yun eh. Di ba? Totoo, na maaring nagkasala siya, sabihin natin ng katotohanan, ukol doon sa kanya maaring kasalanang nagawa, at personally, kung siya ay merong mapagpakumbabang kalooban at mapapanumbalik natin siya, una sa Diyos, gayon din yung pagsasama natin bilang magkakapatid kay Kristo. Okay? Pero sadyang meron pong mga matigas, minsan i-deny yung kanyang pagkakamali, kaya nga sinasabi ng Biblia na magsama ka ng 2 ng 3 saksi na magpapatunay na siya ay nakakasala at yung kasalanan na ginagawa ho niya ay nakakaapekto sa patotoo ng iglesia. Okay? So, even doon sa worst, comes to worst, na talagang matigas pa rin ang isang kaanib sa ganung sitwasyon. So, sinasabi niya, doon mo lamang, yung pinakamahirap, i-ano mo siya, itiwalag mo siya. Okay? Andiyan pa ho tayo? I-excommunicate mo siya sa iglesia. So, sa nakalipas na mga panahon, ito ay isang napakahirap po, lalo na sa aming mga pastor, na magkakaroon ng ganung uri ng deklarasyon sa isang kapatid. Somehow, kung talagang nagmamahal tayo, ginawa naman ho natin for the purpose of restoration at sa motibasyon ng pag-ibig natin sa Kanya para siya ay makapanumbalik at makabangon, ganun pa rin ang kanilang response. So, meron tayong ultimate, na sinasabi naman ng Biblia. Okay? Amen po ba? Amen. So, mamuhay tayo ng tama. Amen po ba? Yan, yun pa rin naman kasi para hindi masira ang ating patotoo. Okay? At hindi tayo natutuwa sa masama ang ginagawa. Hindi natin to-tolerate. Gayon din ng Diyos naman Di po ba? Never na habagan tayo ng Diyos. Pero never na niyang patuloy na ito-tolerate yung masamang ginagawa ho natin at tsak na tayo po ay kanyang kakastiguhin. Okay? Huwag na ho tayo humantong doon sa na yan. Habang tayo po itinutuwid, sabi hindi tayo natutuwa. Pero habang tayo ay nagpapakumbabat, nagpapatuwid, okay? Doon naman tayo lalasap ng kaayusan, kapayapaan, at kalayaan muli doon sa pakikitungo natin, una sa Diyos at gayon din sa atin bilang magkakapatid kay Kristo. Okay, palakpakan muna natin ang Panginoon. Glory be to God. So, ang pag-ibig daw ay matiisin. Pagtiisan natin. Lalo na yung mga mahihina pa sa pananampalataya. Ang kanilang mga palagay at kuro-kuro ay wag daw po nating pagpupunahin. Maaring siya po ay bago pa dahil makalaman pa. Pagtiisan natin sila. Amen po ba? Pagtiisan na habang itinutuwid natin sila unti-unti para hindi sila ma-discourage, ang pag-ibig pa rin ang pairali natin para sila po ay ituwid natin sa kanilang mga pagkakamali. Pagtiisan po natin sila. Amen po ba? Yung kanilang mga kilos, pamumuhay, ay ano pa rin Kahit naman ho tayo kahit si pastor, nung unang mga buwan ko po ng pagkakilala ko kay Kristo, nagbe-beer house pa rin ako. Yan. So, yun yung panalangin natin, yung mga bago pa sa pananampalataya, hindi mo asahan talagang immediately may mga pagbabagong, mga drastic na pagbabagong nangyayari po sa kanilang buhay. Amin po ba?
tulad din naman natin, unti-unti, no, na nakita natin, mismo na-experience natin yung pagbabagong unti-unti na ginagawa ho ng Diyos sa ating buhay. Mula sa loob, patungo sa labas. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, pagtiisan natin, no, ang isa't isa. Minsan may mga difficult people, no? Maging sa church, di po ba? May mga napakahirap pakisamahan. Totoo lang. Hello, tingnan mo yung katabi mo. O yan, baka siya yun. Iba-iba tayo ng ugali eh. Di ba? So, kahit sa anong pamilya, di po ba? Wala akong perfectong pamilya. Ganyan din. Wala akong perfectong church. Amen po ba? Kaya kung mayroong perfect church na hanapin natin, wala ko tayong matatagpuan. At kapag pumunta tayo doon, hindi na perfect yun. Ano po? Yan. So, kailangan natin pagtiisan ng isa't isa. Sa mga ugali ho natin, no? Minsan may mga ugali tayong hindi ho maganda na hindi natin sa ating kapwa. Ano po? Tiisin natin. Amin po ba? Yan. Pagtiisan ho natin sila. Okay? Tayo nagmamahal, titiisin natin. Mga dumang kanila, ano pa? Puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang church lang? Hindi. Hanggang wakas. Amen. Oh, glory to God. Sige, palakpakan muna natin ng Panginoon. So, love's basic qualities, no? Yung do's and don'ts ng love. Di po ba? Ang pag-ibig ay may tiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Pangatlo, love's eternal endurance. No? Yung banggit niya rito sa verse 8, sabi rito, unang-una, love never fails. Amen. Hindi tayo binibigo. Okay? Love survives, no? Ibig sabihin, ang pag-ibig ay patuloy yang mabubuhay. Love survives, lasts, and remain strong. Yun ang ibig sabihin ng love never fails. No? Matatapos ang kakayanan magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Amen. Okay? Titigil rin ang kakayanan magsalita ng iba't ibang mga wika. At lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Purihin po ang Panginoon. So, yun ang ating pakimitiin, yung pag-ibig. Amen. Okay? Kaysa doon tayo lagi nananalangin, Lord, pagkalooban mo ko ng ganitong klase ng kaloob para magamit mo ko. Di po ba? Kaya natin ang Diyos na magbigay nun. Amen po ba? Ayon sa layo ng ating puso. Okay? Ano pa? All these gifts are temporal. Amen. Amen. Temporal lang ho yan eh. Lahat ng bagay temporal. Kahit yung ating mga kakayanan ito ay temporal din do. No, gaya ng nasa natin, matatapos ang kakayanan magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil din ang kakayanan magsalita ng iba't ibang wika at lilipas ang kaalamang, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Glory be to God. And the next, hindi pa yung ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayanan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Okay? Kaya nga, nagbigay siya ng vivid illustration, no? Na kung saan, no? Na tulad ng sa bata, no? Sabi niya, sa verse 11, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. So, gayon din tayo. Bilang mga batang mananampalataya, ganyan din tayo. Mag-isip tayo, di po ba? Parang bata pa sa pananampalataya, makalaman, makasanlibutan pa. Di po ba? Iniawit pa nga natin, awiting makasanlibutan eh. Di ba? Bata pa kasi. Amen po ba? Diyan po tayo, nag-iisip tulad ng isang batang Kristiyano at nag-iisip nangangatwiran tulad ng bata. No? Pangatwirang makalaman, makasanlibutan. Pero buhay espiritu. Amen. Pero ngayon, darating ang sandali, yung maturity. Di po ba? Kaya nga sa stages of growth natin, from infancy to childhood, amen po ba? To adolescent hanggang doon sa kaganapan, kagulangan,
o gustong gulang ng maturity stage natin. So, ganun din tayo sa buhay spiritual. Nagsimula tayo doon sa bagong kapanganakan nung makilala natin si Kristo. Di po ba? May nag-alaga sa atin. Amen. Yung ating mga spiritual fathers, di po ba? Ng mga nagturo sa atin, gumabay sa atin, nagturo sa atin mahalagang mga turong spiritual mula sa salita ng Diyos. Amen. And as we grow, di po ba, tungo roon sa maturity, di ba? Natutunan na nating tumayo sa sarili natin. Amen. Hindi na tayo dependent. Yung ganun ng bata dependent, no? Pero nang darating ang sandali na tayo na mismo ang kumikilos, gumagawa, tumatayo, nagsasalita. Amen. At naglilingkod sa ganang ating mga sarili. Kasi matured na Amen po ba? Amen. Ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iniiwan ko na ang mga asal bata. Okay. Kaya yung mga asal bata na tinukoy dito ni Paul ay yung mga promotor ng inggitan, ng dibisyon. Yan. Kaya huwag tayong magkaing promotor ng dibisyon. Okay? Sa panggitan ng ating pagsasalita. Huwag tayong magsalita ng anong masama sa ating pong kapwa. Lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Ito naman pagka pinagsabihan mo, ay, ganun ba? Kaya ganun kakaroon ng yung apoy na sa halip na ikaw na mismo ay pinatay mo na, lalo mo pang pinagdidingas. Yun mga asal bata, no, sa pananampalataya. Amen po ba? So, iniwan ko na mga ganung asal, tulad ng sa bata, yung pagiging matampuhin. No po? Ano pa mga asal ng bata? Negatibong asal ng bata, mainggitin. Di po ba? Bili mo ko noon. Yung kalaro ko meron Kaya ano pa? Sabi roon? Sige. Okay. Tila malabong nilarawan na salamin, no? Ang atin kanyang nakikita sa kasalukuyan, tila malabong malarawan lamang sa salamin. Amen. Lahat ng pangyayari, lahat na nagaganap, no? May mga tanong na hindi natin masagot ng tuwiran. Amen. Kasi baka kung alam na natin lahat ang kasagutan sa mga tanong, ay nako, matutulad tayo doon sa unang tao. Di ba? Na yun ang higit nilang pinahalagahan. Yung malalaman nila, yung mabuti sa masama. Di po ba? Kaya nga siguro, kaya nga tayo nilimitahan ng Diyos sa ating lubos na kaalamang ito para hindi tayo magmalaki. Amen po ba? Kaya nga sinasabi ni Paul dito, knowledge pop-ups, no? Yung mga kaalaman ay nakapagpapalalo. Minsan mas marami kang nalalaman, lalo naghahatid ito sa tao sa kapalaluan. Okay po, andyan po tayo. So, gayon po man, si Paul, no, na meron siyang maaring maipagmalaki, di po ba? With regards doon sa kanyang pagiging isang pareseyo, di po ba? Is a devoted Pharisee siya, no? Pero hindi niya pinagmalaki yun. Lahat ng tinuring niyang walang kabuluhan, makamtan lamang niya si Kristo. Pero gayon pa may inaamin niya, no, bagamat meron siyang maaring mataas at malawak na kaalaman sa mga mahalagang mga bagay, pero inaamin niya na yung meron siyang bagay na hindi pa rin niya alam. Amen po ba? Hello? Kaya tayo, huwag nating sagutin yung tanong na hindi naman natin alam yung sagot. Amen po ba? Hindi ho yun, karuwagan ho yun. Kaya hanyo't pag-aaralan po yung inyong tanong. Hindi natin masagot. Di ba? Huwag natin sasagot. Mamaya sumablay pa tayo sa pagsagot natin Di ba? O sa kasalukuyan, sabi ni Paul, aking nakikita tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay, makikita natin ng harapan. Purihin ng Panginoon. Amen. So, yung mga tanong natin sa mga nakaraang mga pangyayari, bakit ganoon?
Di ba? Kahit ngayon, yung mga balita patungkol doon sa bakuna, no? Na yun natin nung during the time ng pandemic. O kung sino ang pinagmulan noon, kung bakit nagkaroon ng virus, di ba? Yung mga ano na yun, may mga question sa mga pinanggalingan nito. No, ngayon, pinagtatalunan, pinag-aawayan. So talagang din malabo di po ba? Saan tayo Kaya wag naman tayo maging inosente, no? Lalo na sa sinasabi po ng Biblia. No, ang Biblia pa rin ang ating pong panghawakan, maging saligan ng ating ng paniniwala, kahit na nga po ba doon sa mga nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Okay? Darating ang araw, ang mga hindi ganap ay magiging ganap para sa atin. Amen po ba? Yun ay sa pagdating ng ganap na walang tinutukoy doon kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bahagi lamang, sabi rito, ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng lubos ng pagkakilala niya sa akin. Purihin ang Panginoon. Glory be to God. And last, sige po. So, yung love's preeminent role, pag sinabi natin preeminent, ay yung nakahihigit. Okay? Samantala na natili ang tatlong ito, ang pananampalataya sa kasalukuyan. Amen po ba? It is by faith we are saved. Di po ba? Ang pananampalataya sa magitan natin sa ating Panginoong Yesus ang siyang nagligtas po sa atin. By faith alone, by Christ alone, and through grace alone. Amen. You know, no? So, tayo rin ay nabubuhay ayon sa pananalig natin sa Diyos at hindi sa mga bagay na nakikita. Ito yung tinatawag nating practical faith. Amen. No? Na kung saan nabubuhay tayo sa araw-araw na may pananampalataya sa Diyos. Amen. Glory be to God. Sabi, nananatili pa ito pansamantala habang nandito tayo sa daigdig na ito, ang pananampalataya, yung pag-asa natin ay tiyak na ito ay malinaw pa rin sa atin, no, na atin nung pwedeng panghawakan, sapagkat ang pag-asang ito ay itinangin ng Diyos para sa ating kanyang mga tinawag nitong huling panahon ng kahabagan po ng Diyos. Our blessed hope. Amen po ba? Doon pinakatampok ng ating pag-asa na ito dito sa blessed hope natin na bago dumating yung dakilang kapigatian, ang kanyang iglesia ay kanyang kukunin. Amen. Sa isang kisap mata, pagtunog ng trompeta, bababa ang Panginoon, bubuhayin muna yun ng mga matay kay Kristo, at pagkatapos tayo doon pong mga buhay pa, ay isasama niya at titipon doon sa alapaap, kasama ng mga binuhay, at makakapiling na natin ng Panginoon magpakailan pa man. Amen. Kaya sabi ni Paul, na bigyan natin kaaliwan ng ating mga sarili sa magitan ng aral na ito ng pag-asa natin kay Kristo. At yung pangatlo, ang pag-ibig. Amen. So, love God. Di ba ba? Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip, at buong kalakasan. The greatest commandment ng Diyos, at ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa atin do pong mga sarili. Pero ang pinaka nananatili sa lahat at pinakadakila ay sa mga ito ay ang pag-ibig. Okay, meron pa ba? Okay, tingnan natin. When faith and hope become visible. Di po ba? Kapag nakita na natin yung atin nung pinananampalatayanan, di ba? Sabi, ang pananampalataya, naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Amen po ba? At nagtitiwala tayo sa mga bagay na ating inaasahan. Yung inaasahan natin, hindi pa natin natatanggap. Diyan pa po tayo. Okay? Yung pinananampalataya na natin, hindi pa natin natatanggap. Pero kapag natapos na ito, okay? Kaya nga ang pananampalataya ay matatapos kapag visible na sa atin yung mga hindi visible. Okay? Nakuha niyo po? Kapag yung pananampalataya at pag-asa ay naging visible, o sabihin, nakikita,
No, ang pananampalataya will be replaced. Papalitan ito ng makikita. Amen po ba? Kaya tuloy, makikita na natin ng Panginoon ng mukaan. Amen po ba? Hindi ba kayo natutuwa nun? Ha? Sino ba gusto nyo makita? Yung inyong mga idol? Idol natin? Okay. Nawa ay kasabikan natin yung makita natin si Kristo. Amen! Okay. Faith, hope will be replaced by possession. Natanggap mo na eh. Ano pang asahan mo? Natanggap na natin. Kaya itong dalawang ito ay matatapos yung sinasabi, no? Kaya nga, kung meron man pinakadakila and never fails, no? At mananatili magpakailan pa man, ito ay walang iba kundi ang pag-ibig. Okay? Sapagkat we conclude that love will remain because God Himself is love. Sapagkat ang Diyos lamang pinatanging mananatili magpakailan pa man. He is the same yesterday, today, and tomorrow. He is the Alpha, the beginning, and the end, the Omega. Amen! Tingnan mo nga yung katabi mo. Mahal mo ba siya? Parang hirap sabihin. Hirap natin sabihin. Okay. Tumingin kayo sa akin. Mahal niyo ba ako? Okay. Praise God. So, higit sa lahat, mahalin natin ang Panginoon. No? He's the source of love. Di ba? Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. No? Kaya, lagi nating pakahangarin ang pag-ibig sa buhay po natin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa malayang pagkilos ng iyong Espiritu sa aming kalagitnaan. Naniniwala kami, Panginoon, na ito'y pangungusap po ninyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Kung meron man kaming higit na dapat po naming bigyang halaga, Panginoon, walang iba kundi po kayo. Na siyang pinagmula ng pag-ibig, na siya namang amin pong maging layunin sa lahat po ng amin pong ginagawa. Yan man, ayon pong sa paggamit po namin ng amin pong mga kaloob para sa kitutibay ng iglesia, para sa kapakanan ng marami, Panginoon, sa kalulugo ng bawat isa. Pero higit sa lahat, Panginoon, ang pag-ibig na ito na siyang ibinuhos po niyo mula sa aming mga puso, Panginoon, ang siya nawang amin pong patuloy na maipadama at maging motibasyon ng lahat ng aming pong ginagawa, Panginoon. Sa iglesia man o nasa aming kanya-kanyang mga buhay, Panginoon, gawin po namin ito ng meron pong pag-ibig, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos, na kami pinagkalooban po ninyo ng pananampalataya at alam namin matatapos itong aming pananampalatayang ito kapag nakita na po namin ang aming inaasahang makita, Panginoon. Iyon ay walang iba kundi po kayo, na siyang aming kaganapan, na siyang nagbigay ng lubos na kaganapan sa aming mga kahungkagan, sa aming limitasyon. At gayon din, ang pag-asa namin sa iyo, Panginoon, yun po ang aming pong patuloy na pangahawakan. Sapagkat alam din namin, kapag nakamit na namin ang aming dakilang inaasahan na ito, Panginoon, sa piling po ninyo, matatapos na rin po ang pag-asang ito. Subalit ang pag-ibig, siyang mananatili gaya ng iyong sinabi sa iyong mga salita. At ito, ang pinakadakila sa lahat, Panginoon, ng mga ito. Kaya purihin ka, O Diyos, purihin ka, Panginoon, tulungan mo rin kaming maging bahagi, Panginoon, ng pag-ibig na ito munyo sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng aming pong pagpapahayag na ito sa aming pong kapwa, Kristiyano, o hindi man, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, aming Ama, sa oras na ito ay pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat po ng bagay sa ngalan po ng iyo pong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen.